Sa kabilang banda, na makagraduate, inaferan agad siya ng trabaho ng ninang niya na nagtatrabaho sa Capitol. May munting library kasi sa bayan at siya ang kinuha nito para maging librarian doon. Mahilig kasi siyang tumambay sa lugar na yun dati pa kaya alam niya na halos na lahat ng libro na nasa library. Di naman mahirap ang trabaho niya dahil bihira lang naman talaga na may maligaw doon. Dahil syempre mas updated naman kung sa internet na lang magre-research ang mga tao. Sa katunayan pa lang siya sinusweldohan para tumambay doon. Naubos na nga yata niya kababasa ang libro sa library na iyon. Ang tayong libangan niya naman ngayon ay ang mangolekta ng mga magazines ni na Giancarlo. Kada linggo may bago siyang magazine. Dahil isang beses kada linggo nag-i-issue ng bagong kumpanya nito. Hoy! Nagulat pa siya nang bigla sumulpot si Alicia sa harapan niya. Yang bibig mo, Alicia. Alam mo nasa library tayo. Ang lakas-lakas talaga ng boses mo. Kastigo niya sa kaibigan. Nako naman, ikaw lang naman ang tao dito as usual. Ang boring naman dito. Bakit kasi ayaw mo mag-review na para makapagturo ka ng maiba naman? Walang anumang sabi nito at saka umupo sa upoang nasa tabi niya. Inaayos niyang salamin sa mata dito sa nagot. Napabangiti ulit siya habang tinititigan ang mukha ni Giancarlo sa magazine. Nakisilip na rin si Alicia. Ay, kamukha niya talaga yung crush kong si Adrian. Kung mahaba nun din ang buhok niya, Adrian na talaga. Para nangangarap na sa amin ito. Eh syempre, kambal sila. Sira. Sagot niya nang di inaalis ang tingin sa magazine. Nakikita niya nga na nagpahaba ng buhok ang kakambal nitong si Adrian kapag nakikita niya ito sa TV at nagpapromote ng album ng banda nito. Bakit puro si Giancarlo lang andyan sa magazine nila? Bakit wala ako nakikitang picture din ng Adrian ko? Nakasimangot pang sabi nito. Naku, hindi kasi siya bagay dito eh. Halos gutay-gutay ng mga pantalon lang naman ang suot nun lagi. Para niya sa kaibigan. Hoy, kahit ganun ang suot niya, gwapong-gwapo pa rin. Yun ang totoong gwapo. Kahit anong suotin, ma-appeal pa rin. At bakit mo napapansin na ganun lagi ang suot niya? Ini-stalk mo rin ba siya? Nagdududang tanong ng kaibigan. Ngumawi ang mukha niya bago sumagot. Hello, meron din naman kaming TV, no? Siyempre nakikita ko na ng banda nila sa mga guestings nila. Depensa niya. Tanging sabi nito tumitig pa sa mukha niya. Isinara niya na ang magazine dahil di na rin siya makapag-concentrate sa pagtitig sa mga pictures ni Giancarlo dahil nasa tabi lang ang kaibigan. Bakit ka nga pala nandito? Wala ka man trabaho? Isa kasing accountant si Alicia sa Kapitolyo at umaga ng Lunes yun kaya nagtataka siya kung bakit nagawi ito roon. Tuwing Sabado lang kasi ito tumatambay doon kapag walang pasok. Sarado din naman ang library tuwing Linggo kaya't minsan siyang pumupunta sa bahay ng mga ito. Absent ako ngayon kasi may lakad kami ni Mama mamaya. Dumaan muna ako dito kasi may sorpresa ako sa'yo. Pamisteryoso pa ang klase ng pagkakangiti nito. May boyfriend ka na? Tanong niya. Hindi no, baka ikaw ang posible magka-boyfriend kung pupuntahan mo to. Mas lalo pa naging misteryoso ang tono nito. Biglang parang nawalan siya ng interes. Ibinaling na ulit ang tingin sa nakasarang magazine. Alam mo naman na hindi ako magbo-boyfriend kung hindi lang din naman si Giancarlo. Sabi niya at para bang may mga manliligaw siya. Kung tutuusin wala talaga ni isang nagkamaling manligaw sa kanya o kaya magpalipad hangin man lamang. Paano ko sabihin kung connected nga kay Giancarlo ang sorpresa ko? Excited na napatin ulit siya dito. Biglang may kinuha sa bag nito ang kaibigan. Isang newspaper na takangiting iniabot sa kanya yon. Nawala ang ngiti niya habang napapatingin sa inabot nito. Aanhin ko yan? Parang dismayadong tanong niya. Basahin mo. Parang naiinis na sabi ni Alicia pero nakangiti pa rin habang pinandidinatan siya ng mga mata. Wala sa loob na kinuha niya nga iyon, tsaka binasang pahina sa harap. Bigla rin ang laki ang mata niya na makita nakasulat. 'Di ba? Alam ko masisihan ka dyan. Hindi inaalis ni Alicia ang tingin sa mukha niya. Talaga? Totoo to? Oh my God! Gumagawa na talaga ng paraan ng kapalaran para magkita na kami ni Giancarlo my loves. Parang gusto niyang tumili sa sobrang excitement. Nakalagay kasi sa dyaryo ang job fair na gaganapin sa sunod na Lunes at ang job fair na iyon ay para sa Dynasty Agency. Yun ay gaganapin mismo sa napakalaking building ng kumpanya kung saan ginagawa ang halos lahat ng photoshoots ng magazine ng mga ito. Siyempre pa, napupuno rin yun ng mga models nila. At ang pinaka-importante sa lahat, doon lang rin nila makikita si Giancarlo dahil ito nang namamahalan ng kumpanyang iyon. Bigla tumayo siya at tumalon-talon habang yakap-yakap ang dyaryo. Nagulat naman si Alicia sa ginawa niya. Ano ka ba? Matatanggal ka sa trabaho mo niyan. Ikaw na librarian, ikaw pa maingay? Sita ni Alicia.
Magre-resign na ako ngayon din, Alicia. Wait lang, tatawagan ko na si Ninang para makahanap na siya ng papalit sa akin bago mag-Lunes. Masayang sabi niya na agad umupo at hinalungkat ang bag. Abat, hoy, hindi mo pa nga alam kung matatanggap ka? Tsaka diba modeling agency sila? Hindi kaya models ang hinahire nila? Naalalang itanong nito. Bigla siyang natigilan at napatitig din sa kaibigan. Oo nga, paano kung models palang hinahanap ng kumpanya? Bigla inalis niya ang pag-alinlangan ng isip. Di naman sinabi ng models lang, diba? Hindi ko pa kakawalan ng pagkakataong to. Alam ko dito sa puso ko na ito na talaga. Alam ko kasi tinadhana talaga ako magiging Mrs. De Luca. Confident na sabi niya. Biglang ito naman ang umuwi ang mukha. Ano mo, Claring? Minsan talaga, hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng lakas ng loob. Siguro dinadasan ka rin lagi ng lola mo, no? Nakauligan nitong tawagin siyang Claring bilang palayo nito sa kanya. Hindi niya ito sinagot. Muli kinapa niya ang bag para kunin ang phone ng matawagan ng ninang niya. Hindi niya maipaliwanag ang kaligayahan niya ng araw na iyon. Sa wakas, mapapalapit na siya sa lalaking mahal niya. Nagtataka man ang ninang niya sa biglaan niyang pag-resign. Pumayag na rin to lalo pa na sabihin niyang magtatrabaho na siya sa Maynila. Nagulat ito pero naging masaya naman para sa kanya. Kinagabihan, kinausap niya ang lola niya. Kakatapos lang nilang kumain noon at kasalukuyan sila nakaupo sa sala para manood ng TV. Hanggang alas 5 ng hapon lang kasi ito tumatanggap ng customers. La? Panimula niya. Sagot ito at hindi inalis ang tingin sa TV. Ipinalabas kasi ang paborito nitong telenovela. Lumunok muna siya bago nagsalitang muli. Pupunta pala ako sa Maynila ngayong Lunes. Mamamasyal ba kayo ni Alicia doon? Parang walang anumang tanong ng lola niya habang nakatingin pa rin sa TV. Mga 5 oras din ang biyahe pa Maynila at nagawa na ni Alicia dati ang pumunta ng Maynila para lang maglakwat siya at nakitulog sila ng isang gabi sa mga kamag-anak ng kaibigan. Mag-a-apply po sana ako ng trabaho doon. Diretsong sabi niya bago pa umurong ang dila niya. Biglang pinatay ng lola niya ang TV at tumarap sa kanya. Anong trabaho? Hindi ka pa naman nakakakuha ng board exam. Takang tanong nito. Hindi naman po ako mag-a-apply bilang guro. Alanganing sagot niya. O anong pag-a-applyan mo doon? Seryosong tanong nito. Natigilan siya. Hindi nga naman niya alam kung anong trabaho ang a-applyan niya. Sa office po. Naalala niyo po ba yung customer niyo na mayaman dati? Yung may kambal na apo? Yung lola na mapapangasawa ko? Kumunot ang noo ng matanda. Nagugulumihan ang napatitig sa kanya. Mapapangasawa? Wala pang umakit ng ligaw sa'yo eh. Huwag mong sabihin nagpapaligaw ka sa eskwelahan. O sa kalye. Biglang nagbanda ang tinig ng matanda. Ay naku, hindi po la. Hindi ba sabi ko po dati, tinamaan ako sa isa sa kambal? Sabi mo susuportahan mo ako kapag nakapagtapos na ako sa pag-aaral. Pilit na pinaalala niya iyon sa matanda. Napaisip po saglit at maya-maya, parang natatandaan na nga nito. Akala ko nakakalimutan mo na yon kasi matagal nang di sila pumupunta rito. Nakangiting umiling-iling siya. La, hindi ko po kailan nakakalimutan ang lalaking tinitibok ng puso ko. Pa-OA na sabi niya. Sana pagbigyan niyo na ako. Nangako ka po sa akin na sasuportan mong nararamdaman ko sa kanya kapag nasa tamang edad na ako. La, 25 na ako. Hinog na para mapitas. Pag sumamo niya pa rito, naramdaman na lang niyang bigla ang pinong kurot sa tagiliran niya. Anong pitas-pitas ang pinagsasabi mo dyan? Hindi kita pinalaki para kusang magpapitas. Maghintay ka na may pipitas sa'yo. Ines na sabi nito. Napahawak pa siya sa tagiliran niya. Sa tingin niyo bala, may pipitas talaga sa akin kung wala akong gagawin? Malungkot na tanong niya. Biglang lumamlam ang mga mata nitong napatitig sa kanya at tinawakan ang mukha niya. Pinutol niyang sasabihin niya. Nang lola niya, tinawakan na rin ang kamay nitong nakahawak pa rin sa mukha niya. Opo la, araw-araw niyo sinasabi maganda ako. Pilit kong pinapaniwalaan yan kahit alam ko sa loob-loob ko kung anong totoo. Hindi ko po sinasabi kung paano ko kutyain sa labas. Tanging sa inyo ko lang po nararamdaman na maganda ako. Wala akong gandang maipagmamalaki, pero may lakas na loob akong ipaglaban na nararamdaman ko. Kahit alam kong suntok sa buwan yun. Please daw, bigyan mo na ako ng chance. Kung hindi mag-work, at least, diba, sumubok ako. Nagmamakaawang sabi niya. Matagal na napatitig ang lola niya sa kanya. Maya-maya ay bumuntong hininga ito. Paano ang trabaho mo sa library sa bayan? Tanong nito kapag kuwan. Tuloy na siyang napangiti sa tanong nitong iyon. Nagpaalam na po ako kay Ninang
at may nakita na po siyang papalit sa akin. Malaki ang ngiting sagot niya. Magkano kailangan mo? May damit ka pa bang isusuot? Tinanggal na nga nito ang kamay sa mukha niya at akmang tatayo para kukuha siguro ng pera. Maagap na napigilan niya ito at pinaupong muli. La, may naipon naman ako sa sweldo ko. May damit na naman ako may isusuot pa. Lagi niyo kaya akong binibilhan, di ba? Sabi niya at saka niyakap ito na mahigpit. Kapag natanggap na ako dun la at may nakuha ng matutuluyan para sa atin, dadali na kita sa Maynila, pangako niya. Naku, dito na lang muna ako hanapin ako ng mga parokyano ko. Basta ba, umuwi-uwi ka pa rin dito. Nakangiting sabi nito at tinawakan ng kamay niya nakayakap dito. Mag-isa ka lang dito la. Nag-aalala lang sabi niya. Dito ka na muna patutuloyin yung anak ni Feli. Naalala kong namamroblema pala si Feli dahil halos din na sila magkasya sa bahay nila at nagdadayo na yung isang anak niya. Sa bahay naman yung nag-aaral at mabait kaya dito na lang muna siya habang wala ka. Nakangiting tumingin na ito sa kanya. Si Aling Feli ang kapitbahay nila dati na nasa bahay nakatira. Isang dosena kasi ang anak nito at masyadong maliit ang bahay ng babae. Masaya siya at magiging panatag ang loob niyang magtrabaho sa Maynila dahil may makakasamang lola niya. Oo, confident siyang magkaroon talaga ng trabaho sa kumpanya ni Giancarlo. Hindi niya alam kung anong trabaho yon pero daman niya sa puso niya na magiging magandang araw na yon. At uuwi siyang may magandang balita sa lola niya at kaibigang si Alicia. Giancarlo, magtatagpo na ulit ang landas natin. Kung tayong talaga ang tinadhana, mula ng araw na sinayin ko ang gwapong mukha mo. Pumikit pa siya habang nakayakap sa lola niya. Ini-imagine niyang mukha ng lalaki. Ngunit bigla ring napadilat dahil ang mukha nga nito ang nakikita niya. Pero may suot namang hiko sa isang tenga at may butas-butas sa pantalon. Bakit palaging umeeksena ang mukha ng kakambal nitong si Adrian? Bumuntong hininga siya ulit. Pilit pinapakalma ang sarili. Ngayon pa lang, Clara, pag-aralan mo ng tanggapin ang antipatikong kakambal nito dahil magiging parte ka ng pamilya nila sa hindi nalalayong panahon. Tanggapin mo ang lalaki ng buong puso para maging matiwasay ang pagkasama ninyo ni Giancarlo. Napapangiti na siya uli. Yes, Giancarlo. Lahat kaya kong harapin at tanggapin para sa'yo. Lahat kaya kong gawin para sa'yo. Di bali ng kahit angkinin kita sa pamamagitan ng gayuma. Ang mahalaga, ikaw at ako pa rin sa huli. Alam niya naman kasi na wala siyang pag-asa kung di siya aasa sa gayuma. Sa kabilang banda, 3:00 pa lang na madaling araw, gumising na siya para maghanda. Kinabahan siya na hindi niya mawari. 5 oras pa kasi ibabiyahe niya papuntang Maynila. Ito nga ang araw na pinanabikan niya. Bumangon na siya at naligo kaagad. Hindi niya alintanang malamig na tubig. Pagaligo, nagbihis na siya. Ang suot niya isang blouse sa kulay dilaw na may mahahabang manggas. First time niya magsuot ng skirt na hanggang tukod lang. Kadalasan nga kasi sa mga damit niya hanggang sakong-sakong. Nagsuot pa siya ng itim na stockings kasi parang asiwa siya na na-expose sa mga binti niya. Hindi talaga siya sanay. Flat shoes na kulay pula naman ang suot niya. Ang buhok niya hanggang pangupo rin ng haba at kulot na kulot ay itinali niya pang bilog sa taas para hindi kumalat. Nagmumukha siya isang malaking bola sa ulo niya. Inayos niya ang makapal at malaking salamin sa mata. Matagal nakipagtitigan pa siya sa reflection sa salamin. Kaya mo to, Clara Ibarra? Pampalakas niya ng loob. Agad bumabasi at naabutan niyang lola niya sa kusina, kaya nagulat siya. Da, bakit ang aga niyong gumising? Umupo na siya sa hapagkainan na may nakitang nakahandang pagkain doon. Siyempre ayokong umalis ka nang di kumakain. Mahaba-haba pa naman ang biyahe mo. Kumain ka na. Nagtitimpla na rin ako ng kape. Sabi nito at nilagay sa mesa isang mug na may kape. Salamat la, the best ka talaga. Nakangiting kinuha niya ang baso ng kape at humigop na nun. Matagal na pinagmasdan siya na matanda. Ipagnagdasal na kita na sana'y matanggap ka. Kung gagabihin ka pala, huwag ka nang umuwi at dun ka na muna makituloy kina Ivy. Payo nito na ang tinutukoy ay ang anak na isang kapatid nito na nasa Maynila. Opo la, maikling sagot niya at nagmamadali ng kumain. Kailan niya makaalis na maaga para umabot siya sa oras kung kailan magsisimula na ang job fair. Pagkakain, mabilis na nag-toothbrush siya. Humagkan siya sa pisngi ng lola niya. May kinontrata na siyang pampasaherong motor na maghahatid sa kanya sa terminal sa bayan. Tamang-tama naman na nasa labas ito ng bahay bago mag-alas 4. Habang nasa biyahe, nireview niya ulit ang resume na bitbit. Wala pa masyadong pasaherong bus dahil masyado pang maaga. Dahil di naman busy pang daan, naging 4 na oras lamang ang biyahe nila. 8:00 na siya nakarating sa terminal sa Maynila. 9:00 ang simula ng job fair.
Mabilis sumakay siya ng taxi at nagpatid sa Dynasty Agency. Matagal na napatitig lang ang taxi driver sa ayos niya. Hindi niya na lang pinansin yun dahil kabadong-kabado na talaga siya. Huminto ang taxi sa napakalaking building na may malaking pangalan ng kumpanya sa ibabaw. Kumikinang pa ang pangalan ng Dynasty Agency. Giancarlo, my loves, here I come! Pilit ng isang bahagi ng utak niya. Inayos pa niyang medyo masikip na palda. Alam niyang colorful masyadong suot niya. Dilaw na blouse na may mahabang manggas, kulay violet na palda at pulang flat shoes. Sinadya niya yung dalalala niya minsan at sabi ng lola niya na kapag nagsusuot ka na matitingkad na damit, hinihila nito papalapit ang swerte. Nagulat siya nung pagtingin niya sa entrance ng building. May napakahabang pila. Nakikita niya ang magagandang babae at ang mga gwapong lalaki. Ganun ba karami mga models ng kumpanya? Tsaka, pipila ba talaga sila ng ganun bago makapasok? Napansin niyang may kanya-kanyang hawak na folders at envelope ang mga ito. Oh no! Don't tell me na mga applicant sa mga to. Para kasing rarampa sa stage ang mga ayos na nakapila. Di yata't mga models kang hinahanap ng kumpanya. Wala sa loob na napatingin siya sa sarili habang papalapit sa pila. Biglang nagsitingin na naman ang mga ito sa kanya. May nakikita pa nga siyang natatawa at nagbubulungan noong sumali siya sa pila. Napanunok na tinaas niya ng noo at hindi pinansin ang mga nang-uuyam na tingin ng iba. It is now or never, Clara. Gusto niyang lumubog sa kinatatayuan niya habang naghihintay sa pila dahil dirig-dirig pa niya ang ilang pinag-uusapan niya. Mahigpit na niyakap na lamang niya ang hawak na envelope. Kinuha niyang earphone sa bag at nilagay sa dalawang tenga. Naka-maximum volume ng music. Biglang kumalma siya nang pumainan lang ang kanta ng banda ng kambal ni Giancarlo si Adrian. Nagustuhan kasi siya ng mga kanta nito dahil nagagandahan siya. Ang kanta nitong dinededicate ito sa isang babae ang pinapakinggan niya. Ang ganda talaga ng boses ng loko, sabi ng isip niya. Nakakita pa rin niya ang panakanakang pagsulyap ng mga ibang aplikante sa kanya pero ngumingiti na lang siya sa mga ito. Mas gumaganda ng mood niya, di niya narinig kung ano mga panlalait ng mga ito. Biglang nagtutulakan ng mga nakapila kaya't napasubsob na rin siya sa unahan niya. Nagsimula na kasing magpapasok ang guard sa loob. Iniawang na nito ang pinto. Kulang na lamang ay magsetakbuhan ng mga aplikante papasok. May mga upuan sa loob ng building at sa wakas nakapasok na rin sila at nakaupo sa mga sila roon. Habang naghihintay, napatingala pa siya sa building. Nasisihang nilibot niya ang tingin sa loob. May mga nakikita pa siya na pumapasok sa mga models at hindi aplikante lamang. Alam niyang mga models sa mga iyon dahil dumidiretso na ang mga ito sa itaas. Hindi niya mahulaan kung ilang floors meron nga ang building. Tinutok niya ang mga mata sa entrance door. Inintay niyang pumasok ang pinakarason ng papunta niya roon. Ilang taon na nga ba niyang di nasisilayan ang mukha nito? Isang beses lamang talaga niyang nakita ito at yun pa talagang araw na sumubsob siya sa ebak ng kalabaw. Napapatawa siya na mahina nang maalala niya iyon. Biglay napatingin sa kanyang babaeng katabi na tumaas pa ang kilay sa kanya. Nagsimula na siyang tawagin mag-isa ang nandun at halos lahat yata nang pumasok sa isang kwarto sa baba, lumalabas na luhaan at dumediretso sa exit door. Hiring ba talaga sila? Bakit naman parang walang natatanggap? Mas lalo tuloy siyang kinakabahan. Siya lang ang nabuhay ng loob na may mga lumabas na kung todo o mga ngiti. Paano nga pala kung models nang hinahanap nila? Ah, bahala na. Miss, Ibarra, makikilala kaya siya ng lalaki? Bumuntong hininga pa siya habang napapatingala. 2 oras yata siya naghintay doon. Miss Ibarra, nagulat pa siya nang sikuhin siya ng babaeng katabi. Mabilis tinanggal niyang earphone sa tenga habang nagtatanong ang mga tingin sa babae. Ikaw na yatang tinatawag. Bagay na bagay kasi siyang apelido na yun eh. Nakakalokong tumawa pa ito ng mahina. Last call, Miss Ibarra. Parang inis na tawag pa ng babae sa harapan. Mukha rin tong modelo doon. Ay mom, that's me. Tinaas pang isang kamay at mabilis nalagay sa bagang earphones. Narinig niyang bulungan ng mga naiwan doon. Tawang-tawa mga ito habang hindi inaalis ang tingin sa kanya noong papalapit na siya sa harapan. Pinagmamasa naman siya mula ulo hanggang paa noong babaeng tumatawag. Are you sure that you're trying to apply here? This is not the manpower agency. Baka nagkakamali ka ng pasok. Nasa isang building na nasa harap ang agency for fertility staff. Agad sabi nito at saka binalik ang tingin sa resume niya. Narinig niyang lumakas ng konti ang tawa ng ibang aplikante. Miss Diaz,
Tinawag na ng babae ang sumunod habang nakatayo pa rin siya sa harapan nito at hawak ang resume niya. Alam niyang pulang-pulang mukha niya sa pagkapahiya pero hindi siya bumiyahe ng 4 na oras para hindi man lang mabigyan ng chance na maka-apply doon. Tama pong pinasukan kong building dahil na si agency po ito, hindi ba? I'm in the right building. Pilit niyang pinatatag ang boses. Ines na napabaling ulit ang tingin sa kanyang babae. Do you know that we are looking for models? What makes you think that you're qualified? Bigla'y tinignan naman siya nito mula ulo hanggang paa. Hindi siya nakasagot. Mas lalo pang uminit ang pisngi niya. Hindi po ba kayo naghahanap ng... Hindi. Please go home and stop wasting my time. Ang dami pang aplikante naghihintay oh. Thanks for coming anyway. We have free coffee there. Sabi nito tinuro pang vending machine na iba't ibang pwedeng maiinom. Napilitang umalis na siya sa harap nito nang lumapit pa ito sa sunod itong tinawag. Alam niyang pinagtititigan siya ng lahat ng naandoon. Bagsak ang mga balikat na pumunta nga siya sa may vending machine. Umupo muna siya doon. Alam niyang maawa lang lola niya sa kanya kung uwi siyang walang magandang balita. Hindi siya handang tanggapin na walang magandang kinahinatan ng pagluwas niya ng Maynila. Hindi man lang niya nasilip ang gwapo mukha ni Giancarlo. So paano na? Wala na siyang trabahong babalikan pa sa kanila. Mabigat ang loob na tumayo nga siya at kumuha ng kape sa vendo. Uupo sana siyang muli nang may mahagip ang mga mata niya na papasok. Gwapong-gwapong lalaki na naka-coat and tie. Binati ito ng guard ng papasok na ito. Nakangiti naman tong bumati rin. Napatingin pa ito saglit sa mga aplikanteng nakaupo. Hindi ito napansin ng mga yon dahil may binigay na form ang babae kanina na pinagsasagutan sa mga iyon. Napaawang bibig niya na mapadaan ito sa harapan niya. Nagdama ang mga mata nila. Kinindatan pa siya nito habang ginitian siya nito at saka ito nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa pumasok ito ng elevator. Giancarlo? Para siyang hihimatayin sa sobrang saya. Mabilis sinundan niya ito habang bitbit ang kape. Nagkanda-paso pang kamay niya na may tumilapong kape dahil sa pagmamadali niya. Bago pa man naisara ang elevator na sinasakyan ng lalaki, agad na iharang niya ang sariling katawan sa pinto. Oops, sorry about that. Agad na pinindot naman ng lalaki ang button sa elevator para dito tuluyang sumara. Pero huli na dahil napapagitan pa rin siya ng dalawang papasarang pinto. Dali-dali siyang pumasok habang inaayos ang nakasukbit na bag at hawak pa rin ng kape sa isang kamay. Thank you. Alanganing umiti siya dito nang tuluyang makapasok. Silang dalawa lang ang sakay ng elevator kaya ang bilis ng tibok ng puso niya. What floor? Tanong nito. Ha? Parang tanong-tanong din niya. Saang floor ka ba pupunta? Tanong muli ng binatang nakahanda ng kamay sa buttons para pumindot. Hindi siya agad nakasagot dahil hindi niya rin alam. Nakita niyang may nakapindot ng number 10 doon kaya hindi siya nag-isip na sumagot. Tent? Maikling sagot niya. Napakunot noo ang binata. Pero hindi na rin nagsalita pa nang alisin na lang nito ang kamay sa buttons ng elevator. Ano ang mangyayari kay Clara sa pagsunod niya sa pangarap niya? Matanggap kaya siya sa kumpanya na pagmamayari ni na Giancarlo? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.